Mga boss, may gagawin tayong Yamaha. Actually, yung may-ari nito bigla na lang sumulpot dito na walang pasabi. Tapos dala-dala to. Kaya board na lang kinuha ko kasi hindi man lang nag-chat na may papagawa pala. Nga pala mga boss, sa mga pupunta dito, kahit alam nyo yung location ko, mag-courtesy muna na mag-chat kayo sa akin. I-PM nyo muna ako bago kayo magdala ng unit kasi hindi lahat ng maisipan yung ipagawa o dali na unit ay kaya kong gawin. May mga limitasyon lang din po tayo. At minsan puno din yung shop. Kaya iniiwasan ko talaga yan yung mga bigla na lang pupunta kasi wala tayong paglalagyan o hindi ko matatanggap or talagang wala, out of league, hindi ko kayang gawin. May mga ganon. Okay? So ang problema nito mga boss ay sabi ng may-ari naka-standby lang. Pinagawa niya na to na naka-istakatan ng ilang buwan sa ibang paggawaan kaya dinala niya dito. Ngayon, titisting natin. Tingnan nyo yung capacitor, iba na. 220 volts naman siya. Nag-abang tayo dito sa pinaka speaker out niya ng ano. Ayan, tester. Tingnan natin kung may DC out kasi hindi daw nagtutuloy yung power. Ayan, ito yung pinaka ano niya, standby. So set na natin to sa DC volts. Ayan, ay naka AC DC. Ayan, naka DC tayo, tapos ipa-power on natin. Okay, palatag ko muna yung camera natin. Yan, yan, tamang tama. Gamit tayo ng test valve para safe yung pag-repair natin. Okay, test valve ko dito mobile. Power on. Ito yung test valve. Nasa kabila. Tapos on natin. So power natin. May ilaw ba? Mukhang wala. So walang power mga boss. Tinisting ko ngayon. Ano ba nangyari dito? So kunin nga natin yung isang tester. Check natin yung AC. Yung AC volts. Bakit walang power? Dito tayo sa terminal. Okay, meron naman pumasok. Okay naman yung switch. So tinisting ko siya ngayon, yung papunta dito sa transformer ay ano pa, puti. Tapos puti at saka blue. So wala pa siyang ano kasi hindi pa nagsiswitch yung relay. Kailangan pala mag-standby. Yan. So naka-power on naman siya. Standby pala muna dapat, pero dapat iilaw to. Problema, hindi siya umilaw yung pinaka-standby. Naka-on naman yung ano. Chinik natin doon, meron namang supply. So tika lang, i-chat ko muna yung may-ari kasi sabi ng may standby lang. Ngayon, tinisting ko, wala na pati standby. So, binaybay natin dito kasi may nasukat tayo dito na supply. Then, sabi ko, parang may putol na linya kasi may pumapasok pero hindi gumagana yung output. Tiningnan ko tong selector, napansin ko dito na, ayan o, para siyang may fuse at meron nga. Kaya lang yung fuse niya ay ano bang nakalagay dito? Putol na ata ito mga boss oh. Ayun. Putok na ang fuse. Ibaba natin. Palitan na lang natin to. Ang nakalagay dito ay 1 ampere to 50 volts. So maghanap tayo ng pwedeng i-replace dito. Tapos testing natin ulit. Mga boss, ayan, na power on na natin. Wala pa rin. Ayan. Dapat may ilaw na yan. So nakabitan na natin ng fuse doon sa linya. Ngayon,
binasa ko tong pinaka ano niya, may nakalagay dyan BCC, tapos PWS, ito yan. So sinubukan nating mag voltage checking dito. Ito yung pinaka ground, tapos yung pinaka sa switch, ay hindi kita. Yan. Wala akong nasukat na supply. Hindi pala makita dito yung tester. So mangyari niyan mga boss, babacktrack tayo. Simula muna tayo mag troubleshooting dito sa standby. Tapos papunta tayo dito sa ano, kasi ito yung ano, patayin muna natin. Ito yung standby supply niya. So dadaan muna. Ganito kasi yan eh. Kalasin ko muna para may paliwanag ko. Kinalas natin mga boss, nag voltage checking na pala ako dito. So may nasukat naman ako ditong supply papunta dito. Ngayon sinundan ko tong linya na to papunta dito, yan. Yan. So pagdating dito tatakbo naman siya dito. Kaya lang napansin ko, ayan. Yan, naglulus na pala yung mga ano. Try ko munang hinangin, baka dyan lang ang sira. Ganon din tong iba. So isa-isahin ko na lang pag ano, paghinang to mga boss. So ayan mga boss, nakakalas na. Ni-resolder na natin to. Tapos na natin ma-resolder yan, yung dyan. Dito ayos na. Pati doon. Binalik ko lang yung isa. Ito lang. Kasi magta-troubleshooting pa tayo dyan just in case. Sa ngayon, sinaksak ko muna, i-power on natin. Wala pa rin yung ano niya, standby niya, pero try nating pindutin. Ito pala nakaabang sa mismong speaker out, yung tester naka DC. Try natin. May problema mga boss, oh. Umiilaw yung ilaw natin, yung test valve ng malakas. So check upin natin. Wala naman tayo nasukat na DC out doon, pero check natin yung AC. Ayan. AC volts. Dito tayo sa transformer magsukat muna. Bumabagsak yung, ibig sabihin mababa yung supply, bumabagsak. Mag-check pa tayo dito sa main board mga boss. So ang dami pa natin ditong gagawin. Yun na muna, kakalasin ko na muna to, tapos check upin natin. So napagana na natin yung standby. Umiilaw nga lang yung test valve. So mga boss, tuloy natin to. Naganap ako ng diagram. Mukhang nawawala na ako ng pag-asa sa amplifier na to. May napansin tayo dito, may sunog. Ayan, kailangan natin nanapan ng diagram para makuha natin yung value. Tapos may missing dito na resistor, kulang ng isa. Tapos ayun pa, may mga sunog dito na resistor. Yan, hanapan natin yan ng ano. So isa-isahin natin talaga to mga boss. Tapos dito na-check ko tong isang transistor 2.2, open din siya eh. So tingnan nyo, kaya pahirapan talaga pag mga ganito mga boss. Buti sana kung mga lang to eh, kaya magpo-focus na lang talaga ako sa mga di baling palit kalawang 5 auto lang yung gagawin ko. Madali lang, kahit medyo hindi ganong hassle. So yung isa, ito atang open. Meron pa naman pero na yung value nya. Kalasin ko na lang para double check natin isa-isa. Ito yung kulang dito na pyesa.
Okay, napagana ko rin yung Yamaha na to. Pero mga boss, actually halos hindi ko na talaga ito matatapos o hindi ko matapos-tapos kasi ang dami ko nang ginawang kalikot dito. Halos mabaliw-baliw na kakakanap ng sira. Nga pala mga boss, ito ay isang active subwoofer na pinull out ng customer kasi pinull out niya sa isang pagawaan na malapit sa kanila kasi hindi daw kayang gawin. Tapos mga ilang buwan na siguro nakapinding doon, hindi mahanap-hanap ang sira at saka walang makuhang pyesa. Totoo naman yun at isa talaga sa mahirap maghanap ng pyesa ng ganito. Alam nyo mga boss, kahit ako din mismo nahirapan din talaga ako at dumating sa point na halos hindi ko na to magagawa o parang kasi ang dami nangyari dito mga boss Mayroong maling pyesa, mayroong maling value ang naikabit, mayroong walang pyesa na naikabit. So patayin muna natin para safe tayo. So ipapaliwanag ko na lang sa inyo kasi hindi ko madidemo to ng actual na step by step kasi mahirap talaga. Actually, kaya isa sa dahilan hindi na ako tumatanggap ng mga ganito. Kasi nauubos lang yung oras ko at saka mababa yung success rate. Anong nangyari dito? Ganito. May isang pyesa dito na wala katulad yan. Yung nakalagay dyan R22. Kung makikita nyo yung value ngayon, mayroong 33 ohms. Pero kung titingnan mo sa board, R23. Walang nakalagay na pyesa dyan nung napansin ko yan huli na. Then yung position ng transistor mali. So nangyari nung dumating to, wala mo ng power doon sa natin, ilagay lang natin, 'di ba? Walang power, naayos natin yung loss. Pag on natin, ang lakas ng ilaw. Tapos hindi bumababa. Tapos nito, nilagyan ko ng teka lang, balik tayo sa simula pala para mas maganda, para hindi magulo. So nangyari, tinisting ko, walang power, walang output dito. Ang nangyari, ito, recall lang natin. Sira na yung fuse niya, open. Yung fuse diyan. Yung dito na fuse, open yan. Then after nyan, pag power on ko, standby, ang lakas ng ilaw. So may nakita kong isang sirang transistor. Ito naman yon, yung 4468. So dito yan. Meron naman tayong pamalit at napalitan ko na. Pero nung tinisting ko, ganun pa rin. Then panlast, double check ko yung mga pyesa, tiningnan ko. Napansin ko naman itong mga resistor na to. Ayan Kung mapapansin nyo yung mga resistor na yan, halos sunog na yung pyesa. Meron talagang sunog. At saka ito, sunog na sunog. Yan, mga sunog. So anong nangyari dyan, itong dalawa open. Nag-open yan. Yung dalawang yun, ito yun. Yung sa base ng transistor. Ayan. Ito yung dalawang yan, open. Nagpalitan na natin yan. Yung dalawang yan, open. Tapos, yung mga resistor naman, tulad dito na may sunog. Yan. Bakit ka parehas niyan? Magtataka kayo bakit parang parehas lang din ang kulay. Kasi, mga boss, meron akong board dito ng Yamaha. Dito ko rin kinuha yung ibang pyesa. Diyan ko din kinuha. Kaya hindi halata na parang hindi napalitan. Yung iba lang katulad nito na wala. So inisa-isa ko yung mga resistor, mga diode, mga transistor diyan na maliliit, inisa-isa ko. Kinabitan ko to kasi nakita ko na walang kumbaga walang nakalagay na pyesa dito. Walang resistor. Ngayon hindi natin mahanap ang value. Unang search ko sa Google, may nakita kong diagram kaya lang sobrang labo. Tapos wala pa mga part number. So wala talaga akong idea. Ngayon nag-search ulit ako, nakita ko, ilagay natin dyan sa screen, nakita ko yung value nitong resistor na yan at 330 ohms pala. So kinabitan natin. Nung pagkabit ko ganun pa rin, umiilaw pa rin. Sabi ko mukhang wala talaga tong pag-asa, mahirap na ayusin kasi ikabit ko na yung missing na pyesa, wala pa rin. Until trinis ko yung linya na to. Ito ay galing sa bias transistor dito. Dito yan. So kung titingnan nyo yung jumper na yan, ito yan Yan, bias transistor papunta dito. Ibig sabihin pala, itong part na to kasama pa ng amplifier section. Kaya ang ginawa ko naman dyan mga boss, inisa-isa ko.
inisa-isa ako hanggang sa madiscover ko na yung nakalagay na pyesa dito iba. So imbis na imbis na A, C ang nailagay, maling pyesa yung nailagay na transistor at maling value din. Din dito naman sa kabila naman, ang nailagay naman dyan A naman, pero A 1013 ata yung nailagay. So ang original na number niyan ay 1145. Ayan o, tama, 1145 dapat yan o. Itong isa, ayan. Masilaw no. Yan, 1145 dapat yan. So napalitan na natin din. Kinik ko isa-isa yung mga pyesa. At kinik ko na rin kung tama yung mga naikabit na may nakita pa akong mali dyan na transistor na iba yung number. Pinalitan ko lang. At napansin ko din ulit dito, itong resistor na to, wala nang nakalagay na resistor dyan. Hindi ko napansin na wala na dyan. So tiningnan ko dun sa sa record data ng diagram nito, may nakalagay yung mga na part number niya, kung anong value ng pyesa. Buti na lang talaga, kaya sa ganitong sira, pasalamat tayo kay Google. Pero mga boss, sasabihin ko sa inyo, hindi talaga ako tatanggap na ng ganito. Unang-una, bago ko to nagawa, nag-ubos muna ako ng 3 araw. So 3 araw akong walang income kasi pinukusan ko talaga to mapagana. Actually mga boss, sa pangatlong araw o pangalawang araw ata yun, katapusan ng pangalawang araw, nag-usap na kami ng customer na i-DIY na lang. Okay naman siya, napalitan na lang ng board, tapos i-DIY na lang kung hindi na talaga Kaya lang, humirit pa ako, sabi ko isang araw pa, subukan ko lang kung mapapagana ko pa. Kaya ayun na nangyari dito. So chinik ko lahat isa-isang pyesa, tinister ko pati resistor, yung maliliit na diode na yan, yung mga yan. Kaya pala hindi siya tumitino-tino kasi unang-una, yung kung hindi walang pyesa na nakalagay, natanggal, baliktad. Tapos yung iba shorted din, tulad nito. Ayaw ko nasa na yung iba. May mga nakita tayo dyan mga transistor katulad nito, shorted. Katulad nito, shorted na. Ito yung nailagay dati na dapat ang nakalagay sa kanya, teka lang, ayusin natin yung dapat ang original niya ay 1145 ang kinabit. Parehas naman sila PNP, pero mas maganda kung ano yung number yun pa yung sundin para iwas gulo. Yan, 1813. Tapos may mga nakita tayong shorted na katulad nito, 2705. May iba pa dyan, nakandahulog na lang kasi dito natin sa malapit nilagay. Pero buti na lang nung inisa-isa ko talaga, dinaan ko ng tiyaga at saka salamat talaga sa Google, napagana ko yung active sub na to mga boss. At ang isa pang concern natin dito, yung capacitor, papalitan na lang natin yan. Yun lang mga boss, at mahaba na yung kwento natin. Mahirap gawin to kung wala talaga tayo nakuwang service manual o part number ng mga pyesa nito sa Google. Hindi natin to magagawa, pero na lang kung may pagkukopyahan ka. Kasi nga wala namang naka-label dito sa board na pyesa, kung anong part number niya, kung anong klaseng pyesa. Katulad nito, itong R19 lang. So paano natin malaman kung 470 ohms yan? So doon natin nalaman yan sa Google, sa sa listahan ng mga pyesa niya. So mga boss, palitan ko ng capacitor din. Ang supply pala nito ay sa mga hindi nakakaalam, 50-050 volts. Tapos lalagyan natin ng 10,080, dalawa papalitan natin. Okay, update ko na lang kayo mamaya. So mga boss, ayan na yung bagong capacitor na kinabit natin, kasi yung nakakabit hindi pantay isang 80 volts at saka isang 63. So gumagana na siya. Ibalitaan ko na yung may-ari kung ano nangyari dito.